Alam mo ba na sila ang pinakamatagumpay na koponan sa PBA? Kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. Magsimula tayo sa pinagmulan ng isa sa pinakamalupit na koponan sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA, ang San Miguel Beermen. Hindi lang sila matibay kundi may malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong 1975. Ito yung decade kung saan nagsimula silang mag-stand out. Isipin mo, noong 1983, sila ang naging pinaka-dominant na team sa liga. Nagkaroon sila ng mga superstar tulad ni Hector the Director Calma at Francis Arnaiz. Pero ang pinaka-highlight na superstar na nagbigay buhay sa Beermen ay si Alan Kaidik. The Trigger Man, o siya na yata ang pinakamasakit mag-shoot ng tres sa PBA. Ang kwento ni Kaidik ay nagsimula sa isang underdog na team pero sa bawat tapang, lumabas ang kanyang talento. Ang pagiging sharpshooter ni Alan Kaidik sa mga crucial moments, lalo na sa mga elimination rounds, siya ang naging dahilan kung bakit naging unstoppable ang San Miguel. Pero hindi lang si Kaidik ang nagbigay kulay sa kanilang kwento. Kasama niya si Virgilio Virgil Abad at Dante Gonzalgo, isang team na hindi natatakot maglaro sa pressure. At di lang basta pressure, kundi ang pressure ng mga matitinding team na kagaya ng Crispa Redmanizers at Toyota Super Corollas noong 80s. Isang malaking reboot ang nangyari sa Beermen. Ang mga bagong players na si Danny Ildefonso at Jun Limpot ay nagsimula ng isang bagong chapter. Ang mga Beermen ay hindi na lang basta basketball team. Sila na ngayon ang simbolo ng Comeback Kings. Sa mga huling taon ng 90s, naging unstoppable si Danny Ildefonso. Isa siya sa pinaka-greatest big men sa PBA. Ang combination nila ni Mark Pingris at Arwin Santos ay talagang nagbigay daan para makuha nila ang mga championship sa bagong milenyo. San Miguel Beermen was on fire. They were dominating the league again. Ang pinaka-highlight ng dekadang ito ay ang pagkakaroon nila ng mga title under the leadership of Coach Ato Agustin at mga legends like Santos, Dondon Hontiveros at si Chris Ross. Ang dami nilang comeback victories na nagpatibay sa kanilang legacy sa PBA. Pagdating ng 2010, ang San Miguel Beermen mas magaan na maglaro dahil sa bagong sistema nila sa court. Crossover ni Arwin Santos, Chris Ross at ang big man na si Junmar Fajardo. Si Junmar, nako, ang laki ng impact niya. Iba ang laro! Sabi nga ng marami, siya na yata ang magiging next greatest big man sa kasaysayan ng PBA. Si Junmar Fajardo ay nagsimula pa lang noong 2010, ngunit in a few short years, he was dominating the PBA with 6 MVP awards. 6! Hindi ba't nakakabilib? It's a testimony of his talent and work ethic. Si Junmar ang naging mukha ng San Miguel sa decade na yon. Pero alam mo, hindi lang puro stars at championships ang San Miguel Beermen. Ang kanilang legacy ay ang pagbuo ng isang kultura. Ang pagkakaroon ng team na hindi natitinag sa kahit anong pagsubok. Kahit pa ang mga manlalaro ay dumaan sa matinding pagsubok tulad ni Alex Cabagnot na nakaharap ang mga injuries o si Chris Ross na hindi rin nakaligtas sa criticisms. Kasi ang San Miguel Beermen, ang kwento nila ay tungkol sa perseverance. Sa bawat pagkatalo, mas matindi nilang tinatanggap ang bawat hamon. Hindi sila nawawalan ng pag-asa. At dahil dito, naging simbolo sila ng lakas at pagkakaisa. So ano nga ba ang mga aral na pwede nating matutunan mula sa San Miguel Beermen? Una, determination. Huwag susuko kahit ang buhay ay parang game na puno ng challenges. Pangalawa, ang teamwork. Sa bawat laro, hindi mo magagawa mag-isa. Kailangan ng bawat isa sa team para makamit ang tagumpay. At panghuli, passion. Kung mahal mo ang ginagawa mo, kahit gaano pa kahirap, magtatagumpay ka rin. If you're a Beermen fan or a basketball lover in general, don't forget to hit that like button, share this video with your friends, and subscribe for more. Salamat sa panunood mga Kapinoy.